Natapos na tayo sa ating talakayan sa kwentong bayan at mga pahayag na nagbibigay patunay. Ngayon naman ay ating talakayin ang pabula. Pero bago natin tungguhin ang talakayan sa pabula, ano nga ba ang ating layunin para sa araw na ito? Ang layunin natin ay nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang akdang pampanitikan na nasa anyo ng tuluyan. Isa itong salaysay o kwento na ang mga tauhan ay mga hayop na nakapagsasalita, ngunit sa mas malalim na pakulugan ng kwento. At ang mga hayop na ito ay nagsisilbing representasyon ng mga tao sa lipunan. Magbigay pa tayo ng ibang pagpapakulugan sa pabula. Kung mapapansin natin sa mga telebisyon na mga napapanood natin, kung mapapansin nyo may mga hayop na nakapagsasalita, di ba? Ito ay isang uri ng pabula dahil sila ang kapalit ng tao kumbaga sa ating kwento na nakapagsasalita. Tunguhin natin o talakayin natin ang kwentong Ang Mataba at Payat na Usa. Noong unang panahon, may magkapatid na balo sa bayan ng Agamanyog. Sila ay sina Mapia Abaloa at Marata Abaloa. Bawat isa sa kanila ay may anak na babae. Ang anak ni Mapia Abaloa ay si anak na Mararaya. Ang anak naman ni Marata Abaloa ay si anak na Marata. Isang araw, pumunta si Mapia Abaloa at ang kanyang anak sa kagubatan upang manguha ng mga ligaw na hayop para may makain. Mangunguha rin sila ng panggatong. Pinagpawisan sila nang marating ang kagubatan. Nadako sila malapit sa nakaigang usang ubod ng taba. Tinanong sila ng usa kung saan sila pupunta. Sinabi ni Mapia Abaloa na naghahanap sila ng ligaw na hayop. Kung kayo ang tatanungin ko, nakakita kayo ng hayop na mataba at nagkasalita, anong unang reaksyon nyo? Tama, kayo ay mabibigla dahil sa totoong buhay, wala namang usang nakakapagsalita. Pero sa ating kwento, dahil ito ay pabula, ang mga hayop ay nakakapagsalita. Pagpapatuloy natin ang kwento. Nang malaman ng usa na kailangan nila ng karne ng ligaw na hayop, nagmamakaawang sinabi nito sa mag-ina na kanyang katawan na lamang kumuha dahil mamamatay na rin siya. Nagtanong si Mapia Abaloa kung bakit mamamatay ang usa na mataba naman ito. Sumagot ang usa na dahil sa katabaan, hindi nito makayanan ang kanyang katawan. Ngunit hindi rin ito namatay kung maingat ang mag-ina sa pagkuha ng karne sa kanyang katawan at hindi maaabot ang puso nito. Naiiyak sa awang mag-ina kaya nang magsimula na silang manghiwa sa katawan ng usa, naging sobrang ingat nila. Nang mapuno na ang kanilang lalagyan, nagpaikot-ikot ang usa sa lupa hanggang mawala ang sugat nito. Nagpasalamat ang usa sa mag-ina dahil nabawasan na rin ang kanyang taba at ito'y umalis na. Umuwi na sa bahay ang mag-ina. Pinagbili nilang nakuha nilang laman ng usa at dinala ang iba sa kanyang tiyahin na si Marata Abaloa. Subalit, hindi ito tinanggap ni Marata Abaloa. Sa halip, ipinabalik niya ito at ipinagmalaking magkakaroon din sila ng katulad noon. Kung mapapansin natin, kung kayong bibigyan ng inyong kamag-anak ng pagkain, gagawin niyo ba ang ginawa ni Marata Abaloa? Tama, huwag niyong gagawin ang ginawa ni Marata Abaloa dahil masamang tanggihan ang pagkain lalo na kung ito'y galing sa ating mga kamag-anak. Malay natin, ito pala ay kanilang pahayag nila na sila ay nakikipagkaibigan o kaya naman ito ay pahayag nila na tinuturing kanilang pamilya. Nagtanong si Marata Abaloa kung saan nila nakuha ang karne ng usa at kinuwento naman ng anak sa tiyahin niya ang lahat. Kinaumagahan, pumunta sa kagubatan si Marata Abaloa at ang kanyang anak. Pinagpawisan sila sa kalalakad at tumigil sila sa ilalim ng puno. Nagdududa na sila sa ikinuwento ng anak, lalo ng anak ni Marata Abaloa na si Marata. Matapos ang mahabang pagpapahinga, ay may nakita silang usang payat at mahinang-mahina na halos di na makalakad. Nang makita ito ni Marata, masayang-masaya niyang ibinalita sa kanyang ina. Nang makita ito ng kanyang ina, nanlumo ito dahil sa kapayatan ng usa. Ngunit binaliwala ito ni Marata at sinabing papatayin pa rin nila ito at kukunin ng puso at tatay.
Nang marinig ng usang sinabi ni Maratha, nagmamakaawa ito at sinabi pa nitong, ito'y masakitin at payat. Hindi ito pinakinggan ni Maratha. Lumapit siya sa usa at hiniwa ito. Nagmakaawa pa rin ang usa at sinabing huwag galawin ang kanyang puso at atay dahil ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy sa paghiwa ang mag-ina hanggang sa nasugatan nila ang puso at atay ng usa. Nang maramdaman ng usa na unti-unti nga siyang pinapatay ng mag-ina, biglang tumayo ito at nagpagulong-gulong sa mga laman na tinanggal sa kanyang katawan. Nabuo na muli ang katawan ng usa na walang sugat. Namatay ang mag-inang Maratha Balawa at Maratha dahil sa ginawa nilang di pangkaraniwan sa usa. Ito ay CP mula sa mga piling kwentong bayan ng Maguindanao at Maranao ni Nerissa Lozarito, Hufana, PhD, at Claribel Diaz Bartolome, PhD. Para sa ating gawain, bakit pumunta si Mapia Abalawa at Maratha Abalawa sa loob ng malawak na kagubatan? Magkaiba ang layunin ng magkapatid. Si Mapia Abalawa, ang kanyang layunin talaga ay maghanap talaga ng ligaw na karne para makakain at kumuha ng mga kahoy na panggatong. Samantalang si Maratha Abalawa, ang layunin nila ay para makakuha din ng karne kamukha ng nakuha ni Mapia Abalawa. Kumbaga nainggit na sila. Ano ang nakita ng mag-ina sa kanilang paghanap ng pagkain sa loob ng kagubatan? Kung ating susuriin, si Mapia Abalawa, ang kanyang nakita ay isang matabang usa, samantalang si Maratha Abalawa ay nakita nila ay payat na usa. Bakit tinulungan ng mag-inang Mapia Abalawa ang matabang usa? Dahil nga sila ay, ito ay tama. Dahil mataba ng usa at sinabi ng usa na kumuha na lamang sa kanya dahil mamamatay rin naman siya. Pero kung hindi gagalawin ng puso't atay, hindi ito mamamatay. Ano ang naging reaksyon o damdamin ni Maratha Abalawa nang malamang nakakuha ng maraming karne ang kanyang kapatid? Tama, siya ay nainggit. Anong dahilan bakit pinarusahan ng usa ang maginang Maratha Abalawa? Magaling. Dahil sa payat na nga ang usa, gusto pa nila itong katayin o patayin. Suriin ang larawan. Kung mapapansin natin ang larawan ay isang kagubatan. Ano naging paglalakbay ni Mapia Abalawa at Maratha Abalawa sa kagubatan kasama ng kanilang anak? Unahin natin si Mapia Abalawa. Si Mapia Abalawa, sila ay naglalakbay na may malinis na puso. Samantalang si Maratha Abalawa, naglakbay sila dahil sa kanilang kainggitan. Gusto nilang makalamang sa kanyang kapatid. Kaya sila naglakbay sa kagubatan. Anong naging resulta? Si Mapia nakakuha ng malusog na usa na binigyan talaga sila ng karne ng usa. Samantalang si Maratha Abalawa, pinagpilitan nilang kunin ang karne ng usa kahit na ito ay masakitin at payat na. Ikaw kaya, kung ikaw ay makakakita ng isang sugatang hayop sa daan, anong una mong gagawin at bakit? Magaling. Ang una mong gagawin ay tulungan o kaya naman kung wala kang ganong kakayahan na matulungan siya ay ipaabot ito sa may kakayahan ng tumulong. Tulad ko, ako ay nakakasama sa isang grupo na kung saan tumutulong sa mga hayop. Nagbibigay kami ng piso, papiso-piso sa GCash para pantulong o pantustos sa hayop na may sakit. Kung ikaw si Maratha, ang anak ni Maratha Abalawa, gagawin mo rin ba ang ginawa nito sa payat na usa? Tama, huwag nating gawin, lalo na kung nakakaawa na ang usa at payat na ito. Ang mas magandang gawin ay pabayaan na lamang ito at malay natin, sa pag pinabayaan natin, ito ay tumaba pa lalo at magkaroon ng magandang kalusugan, di ba? Kung ikaw naman si Mapia Abalawa, anong maaari mong gawin upang mabago mo ang ugali ng iyong kapatid? Unang-una siguro ay yung pagiging matanda o kaya naman isumbong ito sa magulang para silang magdisiplina. Huwag nating awayin. Okay po? Palaguin ang salita. Inggit. Sa talakay nating inggit ngayon, magbibigay ako ng 4 na punto dyan. Una, inggit sa material na bagay. Ang mga kabataan ngayon ay natural na nainggit na sa mga material na bagay tulad ng cellphone. Huwag tayong mainggit sa ganung paraan kasi balang araw makukuha din natin yon kung tayo ay magsisikap. Ikalawa, nainggit sa relasyon
ng isang tao. Halimbawa, kaibigan o kaya naman sinasabi kasi ng ibang bata, yung favorite niya si teacher ganyan. Si teacher ganyan, paborito niya si ganyan na bata. Hindi po totoo yun. Siguro gawin na lang natin ay, tignan na lang natin na lahat tayo ay gusto at paborito ng ating mga guro. Kuha po. Lahat naman tayo. Kung nasasabi niyong, ay sir, kasi lagi po siyang tinatawag. Ang gawin na lang natin ay ibaling natin sa positibo. Kaya siguro kaya siya lagi niya tinatawag para mas lalong niya maintindihan. Kasi kami, naintindihan na namin. Okay, gawin po natin ganon. Kasunod, pagkainggit sa estado ng buhay. Huwag to tayong mainggit sa mga estado ng buhay. Bakit? Ako, pinanganak ako ng mahirap. Ang ginawa ko ay nag-aral. Nag-aral ako para maiahon ko ang buhay namin sa hirap. Kayo bilang bata, gawin din nyo ganon. Ako, ginagawa kong inspiration na mag-aral para naman maiahon ko sa hirap ang pamilya namin, syempre. Ganon lagi inggit. Kasi inggit, gagamitin yan. Minsan, ginagamit na ng iba sa masama. Huwag tayong ganon. Kung nainggit ka, gawin natin itong positibo. Gawin natin inspirasyon ng inggit na yon para makuha natin yung bagay sa tamang paraan, hindi sa maling paraan, okay? Palaguin ang ang kataga. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kapag binigyan ka ng inaway ka, ang gawin mo, magpakumbaba ka na lang para matapos ng usapan. Kasi batay sa aking mga karanasan, kapag pinatulan mo pa iyon, lalo pang lalala. Pero kung magpapakumbaba ka na lamang, hindi na ito lalala at matatapos ng usapan. Para wala ka na rin problema. Tandaan mo, ang stress ay nakakapangit. Solusyon at bunga. Pag-aaway ng kapatid. Ano magiging solusyon dyan? Isumbong sa magulang para hindi na kayo mag-away. Ano magiging bunga? Mapagbabati kayo. Pagkainggit sa kung ano ang wala sa'yo. At solusyon, gawin itong inspirasyon. Ano magiging bunga? Nakatapos ka na at mabibili mo pa ang kinainggitan mo sa kanya dati. Pang-abuso sa mga hayop. Ang solusyon dyan, isumbong sa otoridad. Kung wala kang kakayahan, nagbigyan ng solusyon yon, at least sa pagsumbong sa otoridad, mabibigyan natin ang solusyon yon. Anong magiging bunga? Hindi na maabuso ang mga hayop. Iba-iba tayo ng mga opinion doon sa ating talasagutan o sa inyo sasagutan sa Google Classroom, ay maaari nyo naman baguhin kung ano nagiging solusyon nyo at bunga. Paalala, buklatan ang mga LAS o module upang magpatuloy sa pagkatuto, pero dahil nga online naman tayo, ang gagawin nyo ay sundan ang panuto ng inyong guro para sa Google Classroom. Yun lamang, magaling sa pakikinig sa ating talakayan para sa araw na ito. Ang inyong mga gawain na upload na lamang sa inyong Google Classroom. Huwag tayong pa-stress, hindi ko bibigyan ng deadline ang mga gawain para hindi tayo ma-stress. Okay po ba? Maraming salamat sa pakikinig.